Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Chinky, ano bang mas maganda pataas ng sweldo? Stay longer sa kumpanya o mag-job hopping? Ano ang mas mabisa? Iyan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Alam nyo, kung gusto nyo talagang tumaas ang inyong sweldo, marami po nga mga factors na kailangan nating i-consider. Hindi lang po talaga patagalan, hindi lang po maghanap ng bagong trabaho o bagong pangkitaan. Ito ay nakasalalay sa iyong karanasan, skills, performance. Siyempre naman, lalo na pagdating po sa tinatawag na negotiation skills. Ang isa sa pinaka-common na tanong ay, mas mabilis bang tumaas ang sahod? Di ba? Kung ako ay maghanap na ng bagong pagkakitaan. Ito, pag-usapan muna natin ang pros and cons. Di ba? Pag ikaw po ay lumipat sa kumpanya, ay siyempre naman, mas tataas ang konti. Pwede ka makapag-demand, di ba? More or less, na mga 10 to 20% or more, di ba? Na taas ng sweldo. Pangalawa, pag ikaw ay lumipat po sa kumpanya, ay siyempre naman, di ba? Ang kagandahan po niyan, magkakaroon ka ng bagong environment, matututo ka ng bagong skills, di ba? Pangatlo, at siyempre, pag ikaw ay palipat-lipat, marami ka makikilala, di ba? So, in the near future, baka maging nga network mo pa to, di ba? Itong mga taong nakakilala mo na pwedeng tumulong sa in the future. Pero ano po ang cons? Meron po, pag palipat-lipat po tayo, siyempre titignan po, bakit ka palipat-lipat ng HR, di ba? Yung ano mo, historical mo, ang dami mo nilipatan. Baka sabihin ng mga employers mo, hindi ka tumatagal. Pangalawa, di ba, yung mga kumpanya na yung mga benefits like retirement, bonuses, hindi mo makukuha. Kasi nga, palipat-lipat ka, short term ka lang. Pero, let's say, tayo naman po ay naging loyal sa isang kumpanya at gusto mo doon lumaki. Ano po yung benefits? Number one, syempre, makukuha mo na yung mga retirement plans, bonuses, and company shares. Or if not naman po, ang kagandahan po dito, pag ikaw ay naging expert, dalubhasa na sa ginagawa mo, in other words, tataas ang sweldo mo. Pero ito naman po ang con. Siyempre naman po, mas mabagal, di ba? Ang pag-promote. Minsan, hindi pa tayo napapansin. At minsan naman po, kung matagal ka na sa kumpanya at wala po talagang movement at di mo nakikita na talagang lalago ka na, probably maipit ka dyan. Kaya nga, ito po ang tip ko po sa inyo para tumaas talaga ang sweldo nyo. Kung gusto nyo tumaas ang sweldo nyo, number one, be a problem solver. Maghanap ka ng malaking problema sa kumpanya mo at ikaw mag-solve ng problema. Bakit? Pag ikaw ang nagsosolve ng problema sa kumpanya, ikaw ang pinakamahalaga. Bakit? They cannot afford to lose you. Number two, kung ikaw na po ang pinakamagaling mag-solve ng problema, pangalawa, learn negotiation skills. Matuto ka mag-negotiate. No, every year, hindi lang dapat 10% ang raise mo, lalo na kung napakalaki ng iyong contribution. Pwede mo sabihin, nakapag-contribute ako ng at least 20% growth sa kumpanya. So, pwede bang mag-increase din ang aking kita based on my output to the company? And then number 3, ang tip ko po sa inyo, learn new skills. Mag-attend ng seminars, get certification, di ba? The more you are updated, the more you become valuable. Kaya nga, ang pagpipili po kung ikaw ay maninitili sa kumpanya o magja-job hopping ay depende sa iyong personal goals. Kaya ikaw, na nakikinig at nanonood, ano kaya ang strategy mo para mapataas mo ang iyong sahod? Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Mga nagbabalik at tumatawid ng pwesto sa pamahalaan. Agaw eksena sa ikapitong araw ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Former Senator Kiko Pangilinan na maghahain din daw ng kandidatura bukas, nanindigang hindi pa tapos ang laban para sa mga miyembro ng Partido Liberal. Magkapatid na Congressman Erwin at broadcaster na si Ben Tulfo sinagot ang mga kritiko nagsasabi na bumubuo umano sila ng dynasty kasunod ng paghahain nila ng kandidatura para sa Senado. As long as there's no law yet, then we let the people decide. Di po ba? Congresswoman Migs Nograles, usap-usapang lalaban ang mga Duterte sa pagkaalkalde sa Davao. Dahil dyan, dating Pangulong Rodrigo Duterte magbabalik City Hall daw sa halalan. Sige, makanayon tayo. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor.
low pressure area o namumuong bagyo nagpaulan sa mga taga Luzon kabilang ang Metro Manila. Kasabay niyan, bagong bagyo sa norte binabantayan ngayon ng Pag-asa. At Andrea Brillantes, iginiit na hindi siya nabigyan ng VIP treatment sa concert ni Olivia Rodrigo nitong weekend. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Mainit ang eksena sa ikapitong araw ng filing of a candidacy para sa lokal na pamahalaan o lokal na halalan sa 2025. Sa Taguig, muling tatangkain ni Mayor Lani Cayetano na masungkit ang pinakamataas na pwesto sa City Hall. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla. Cheryl, sinalubong ng musika, sayawan at makukulay na flag at balloons, bit-bit ng mga supporters si incumbent Mayor Lani Cayetano at kanyang ticket na maghahain ngayong araw ng Certificate of Candidacy dito sa Taguig Convention Center. Bago ang filing, nagkaroon ng maikling programa ang TLC o Team Lani Cayetano sa pamayan ng Diego Silang Overcourt. Dito, formal na ipinakilala ni Mayor Lani ang kanyang ticket. Sa ilalim nito, muling tatakbo sa pagkabise si incumbent Vice Mayor Arven Alit. Ganon din si First District Representative Ricardo Ading Cruz Jr. Tatakbo naman sa unang pagkakataon bilang congressman sa ikalawang distrito si Captain George Bocobo. Kumpleto pa rin ang tig-12 aspiring councilors ng TLC para sa dalawang distrito. Hinihiling ng alkalde na muling ipagkatiwala ng mga Taguigenyo ang boto sa kanya at mga kasamahan para sa mas malalaking plano pa umano nila sa lungsod. Ibinida ni Mayora kung paano unti-unting umunlad ang Taguig mula nang mahalal siya noong 2010. Hinihiling din niya na walang maiwan sa kanilang partido dahil naniniwala siyang mas magiging malakas daw ang kanilang pamahalaan kung sila ang magkakasama. Bukod sa iba't ibang grupo, present din ang kanyang asawa na si Senator Alan Peter Cayetano para sumuporta. Cheryl, sa mga oras na ito, hindi pa tapos sa filing ang Team Lani Cayetano. Ilan sa mga nais nating itanong mamaya ay yung plano nga ng kanilang partido kaugnay doon sa mga saradong facilities ngayon sa sa Embo barangays gaya ng mga health centers, daycare schools at kanilang mga barangay halls. Ayan kasi ang unang nabanggit na concern ng mga residente dito nga sa nasabing Embo barangays. Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Makantan. Aguilar laban sa Aguilar. Ito naman ang inaabangang laban sa pagka-mayor sa Las Piñas. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, na puno ng mga taga-suporta ng Team Aguilar ang paligid ng COMELEC dito sa Las Piñas. Ito ay para sa pagsusumite ng kanilang mga Certificate of Candidacy para sa darating na halalan. Nabalot ng kulay berde at tunog ng mga tambol ang paligid dito sa COMELEC sa Las Piñas. Parang fiesta, ang dami ng mga taga-suporta na pumunta upang magbigay ng suporta sa Team Aguilar ngayong umaga. Kanina mag-aalas 10 nagsumite na ng kanilang Certificate of Candidacy ang Team Aguilar. Sa kanilang slate, tatakbo bilang Vice Mayor ng lungsod si incumbent Las Piñas Mayor Mel Aguilar, habang ang kanyang anak na si April Aguilar ang tatakbo bilang alkalde ng lungsod. Si First District Councilor Mark Anthony Santos naman ang tatakbo bilang kongresista at makakalaban niya si Senator Cynthia Villar. Kaninang umaga rin, nagsumiti na ng kanyang COC si Senator Villar para tumakbong kongresista ng Las Piñas. Inaasahang maghahain din ang kanilang mga COC ang Team Villar dito sa COMELEC Las Piñas mamayang alas 2 ng hapon. Pero heto, ang kaalyado ni Senadora Villar na tatakbo sa pagka-mayor ay kaanak ng mga Aguilar.
Yan ay walang iba kundi si dating Las Piñas Councilor Carlo Aguilar at ang kanyang katambal bilang Vice Mayor, si Luis Bustamante. Kumbaga, Aguilar laban sa Aguilar, pero ang kampo ng mga Villar ang kakampi nitong si Carlo Aguilar. Cheryl, patuloy naming inaabangan ang pagdating ng Team Villar dito sa Comelec Las Piñas ngayong araw. Yan muna ang latest dito sa Las Piñas. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Inaabangan sa Mandawi City sa Cebu ang paghahain ng kandidatura ng 2 pamilyang matagal nang nagbabanggaan doon. Mula Mandawi City, live na magbabalita si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, andito tayo ngayon sa Mandawi City, Cebu, na isa sa mga lugar kung saan mainit at makulay ang banggaan sa politika ng mga malalaking pamilya ng Uwano at Cortez. Kahit pa nagsimula pa ito noong dekada 80. Ang nag-file kanina ng kandidatura sa Cebu 6th District Provincial Board Member Tadeo Jongki Uwano sa pagka-alkalde ng Mandawi City. Dumula ng isa ang grupo at may malapyesta na parada mula sa National Shrine of St. Joseph patungo dito doon sa Comelec, Mandawi. Bago ito, nakalaang inakalang ang nakakatanda niyang kapatid na si Congresswoman Lollipop Uwano Dizon ang kakalaban kay Mandawi City Mayor Jonas Cortez, na ngayon lang ay nalaman natin na dahil pinag-dismiss yung COC ni Mayor Jonas Cortez sa isang ito yung kaso ng pagdabag sa isang kontrata na ginawa sa isang road construction noong 2022. Kasama rin sa kanyang parusa kay Mayor Jonas Cortez ay yung perpetual disqualification. Una nang sinabi ng Comelec na kinakailangan ng TRO yung mga kandidatong napatawan nito para maituloy ang kanilang mga pagtakbo. Sa Cebu Province naman, Cheryl, isang retired seaman ang sorpresang naghahain ng kanyang kandidatura laban kay Governor Gwen Garcia. Marami raw karanasan yung 67-year-old na si Valeriano Ginco, isang residente ng barangay Baring sa bayan ng Carmen, Cebu, sa 34 years niya na pagkasiman sa labas ng bansa. Anya, may mga pamaraan sa ibang bansa na gusto niyang ibahagi. Si Governor Garcia naman ay inasahan na maghahain ng kanyang COC bukas sa huling araw ng paghahain ng mga kandidatura. Sa Bohol naman, Cheryl, isang baguhang pangalan ang nag-file ng COC sa 1st District ng probinsya noong Sabado. Yan ang prominenteng abogadong si Jordan Pitzaras na naging matunog sa kanyang naipanalong mga environmental cases sa Panglao Island, pati na rin mga pro bono cases sa mga mahihirap sa kanilang lugar. Tatakbo si Pitzaras sa ilalim ng Action Democratico Party at sinabi niyang dapat may mga pagbabago na sa unang distrito ng probinsya at siya ang panalipod o taga-protekta sa mga tao doon. Gusto ni Pitzaras na isulong ang pagprotekta sa kalikasan at paglaban sa injustisya umano sa mga ordinaryong Boholano. Noong Biyernes naman ay naghain na rin ng COC si incumbent Bohol Governor Aris Omentado para sa ikalawang termino niya. Pagpatuloy daw niya ang mga proyektong nasimulan sa Bohol Province. Kasamang magpapare-elect ay ang asawa nitong si Vanessa Omentado bilang congresswoman sa 2nd District ng Bohol. Kini ang mga ditutukan nato ang mga balitang dako sa Central Visayas. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Mandawi. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Sa Davao City, tatakbo raw muling alkalde si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang magiging running mate naman daw niya ang anak na si Mayor Baste Duterte. Magbabalita si Bril Montalvo. Dumagsa sa tanggapan ng Comelec sa Davao City ang supporters ni Christ the Healer founder Bishop Rod Cubos. Para yan sa paghahain niya ng Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde ng Davao City. Ang posibleng makaharap ni Cubos, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Civil Service Chairperson Carlo Nograles. Kanina, inihain na ng kinatawan ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ang kanyang COC bilang re-electionist. Sa presko noong weekend, sinabi ni Digong na tatakbo siyang muli dahil sa panawagan ng mga Davaoenyo. Katandem niya ang anak na si incumbent Davao City Mayor Sebastian Duterte. Natanong din siya sa posibilidad ng pagtakbong senador dahil pasok sa Magic 12 ng ilang survey. Sige, ngayon tayo. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Sinagot naman niya ang issue sa pagpayat niya matapos mag-viral ang groovy picture nila ng mga anak na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at Mayor Baste. Pagka ang tao tumatanda na, pumapayat talaga. Tumatanda na po ako.
Handa naman daw dumalo si Duterte sa Quad Committee hearing ng Kamara kaugnay ng war on drugs, pogo at iba pa. Pero giit niya, Hindi mo ka alam maglaro ng pogo. Alam mo maglaro ng pogo? So you're going to appear, Mayor, Sa Congress? Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. bukas din umano siya sa imbestigasyon hinggil sa kanyang pagkakadawit umano sa pagpatay noon kay dating PCSO Secretary Wesley Barayuga na siya umano ang mastermind. Sinagot din ni Duterte ang isyu kung ano ba ang kanilang tunay na relasyon ni dating PCSO General Manager Ruina Garma. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty. May sagot din siya sa aligasyong inutos umano niya ang pagpatay sa 3 Chinese drug lord na nakakulong sa Davao Penal Colony. Basta drug lord ka, basig to ka sa impyerno, ipapatay tagyog ka. Sa isyu naman ng West Philippine Sea, iginiit ni Digong na ngayong administrasyon lang ni Pangulong Bongbong Marcos nagkaroon ng problema. Hirit niya, ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo ay sa pagitan lang naman ng Amerika at China. Kay si Marcos mutuo sa Amerikano. Kaya siya anaon sa Amerikano. Ako, kay ginab kong Amerikano. Ginab po na akong China. Ginab na akong tanan. Wala ko gipili. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Sa iba pang balita, nakipagsanib puwersa na ang Department of Labor and Employment sa mga educational institutions maging sa ilang mga kumpanya para mabawasan ang dumarami umanong bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Tumaas pa ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Base sa July Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, umakyat pa sa 4.7% ang unemployment rate sa bansa kumpara sa 3.1% noong Hunyo. Kaya nitong Biyernes, nagtipon ang iba't ibang kumpanya sa pangunguna ng Advanced Manufacturing Workforce Development Alliance o AMDEV, United States Agency for International Development, Unilab Foundation, katuwang ang People Management Association of the Philippines. Ang ating objective is para punuan yung mga kakulangan sa skills. Bukod sa mga manggagawa, bigyan natin ng kakayahan ng ating HR, yung mga personnel managers, upang ma-manage yung kanilang mga tauhan. Aminado rin kasi ang mga kumpanya sa Pilipinas na hindi rin sapat ang kaalaman at kakayahan ng kanilang manggagawa para maka-adapt sa pag-usbong ng teknolohiya, lalo na raw sa manufacturing sector. Kaya goal ng AMDEV na makipag-ugnayan sa mga higher education institutions para mas maging future-ready at mapataas ang employability ng senior high school graduates. Nag-develop ang AMDEV ng educational courses na magagamit ng Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA. Dito tututukan ang pagpapaigting sa critical thinking, problem-solving skills, pati na practical at technical vocational skills. Magpo-propose tayo ng improvement sa curricula para ma-minimize nga yung skills gap na yon. No? So talagang gusto namin i-cover yung the whole range from senior high school to TESDA to universities or higher education institutes. Suhestyon naman ng Department of Labor and Employment o DOLE, simulan na rin ng mga kumpanya na mag-invest sa reskilling at upskilling ng kanilang mga manggagawa. Ang DOLE, kasama ang iba pang mga ahensya ng gobyerno, gagabay at tutulong din sa ating mga kumpanya, lalo na ang layunin ay makalikha ng bagong trabaho, ma-preserve ang mga existing jobs at maihanda ang ating workforce sa mga hamon ng bagong mga kaganapan sa world of work. Ngayong gumugulong naman ang pagdinig sa Kamara para sa 2025 budget, planong paglaanan ng DOLE ang mga programang makakatulong sa mga namemeligrong maapektuhan ng kalamidad ang hanap buhay, maging yung mga programang makakatulong para maka-adapt sa makabagong teknolohiya. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang muka ng balita. Susunod, former Senator Kiko Pangilinan tatangkaing makapwestong muli sa Senado para sa ilang unfinished business. Magkakasama natin siya dito sa studio live.
Presidente ng South Korea handa umanong makipagtulungan sa Pilipinas sa usapin ng seguridad at kapayapaan. At James Reid usap-usapan sa kanyang pagbabalik sa ASAP stage. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sunod-sunod ang dating ng mga naghahain ng Certificates of Candidacy sa Tent City sa Manila Hotel isang araw bago ang deadline. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, sino-sino ang mga naghain ngayong araw? Cheryl, gaya nga na nasabi mo, tuloy-tuloy ang dating ng mga nais maghain ng kanilang COC dito sa ikapitong araw ng filing dito sa Manila Hotel Tent City. Una nang dumating kanina si former Senator Jingo Honasan. Matapos niya, naghain na rin ang kanyang COC si Ariel Querubin bilang independent senatorial candidate. Pero aminado rin siya na mayroon siyang suporta mula sa Nationalista Party. Naging maingay naman ang pagdating ni Chavit Singson kung saan sinalubong nga siya ng kanyang mga supporters. Ani nga ng ilan sa kanyang mga supporters, alas 7 pa lang ng umaga ay nakaantabay na sila sa pagdating ng kilalang negosyante. Pero sa paghain ng kanyang COC, pinaalam ni Singson na plano niyang tutukan ang PUV Modernization Program at ang pagbibigay ng digital bank para sa buong bansa. Para sa kanya, ang pagtakbo sa Senado ay paraan upang mas mapabilis ang mga plano niyang mapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Bukod pa rito, nag-file na rin sa Senado si now resigned DILG Secretary Benhur Abalos. Kasunod ni Abalos, nag-ain din ng COC si former DILG Undersecretary na si J.B. Hinlon na kaalyansa ng PDP Laban Party. May ilan pang aabangan na mag-ain ng kanilang COC ngayong ikapitong araw, kabilang na si Bam Aquino. Para naman sa party list, nagpakita si Richelle Simpson bilang first nominee ng Ako Ilocano Party List. Layunin daw ng party list na ito na mabigyang pansin ang agricultural na sektor, hindi lamang sa Ilocos, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Nakapagsumite na rin ng COC ang Akbayan Party List sa pamumuno ni Attorney Chel Jokno, kasama ang second nominee nito na si Percy Sedanya. Second nominee naman ng People's Champ Party List si Nora Villamayor o mas kilala bilang Ate Guy o Nora Honor. Plano raw niyang mapagtuunan ng pansin ng industriya ng pelikulang Pilipino at kilalanin pa ang mga maipagmamalaki ng ating bansa. Ngayon ngang dumadagsana ang mga nais na tumakbo sa Senado at Kongreso, abiso ng COMELEC na ilalabas nila ang tentative list ng mga qualified candidates for Senator sa October 29, habang October 19 naman para sa mga party list. Cheryl, inaasahan pa nga na mas marami ang dadating ngayong ikapitong araw at dahil 2 araw na lang ang nalalabis sa COC filing. Pero paalala lang din ng COMELEC para sa mga supporters na manatiling sumunod sa mga guidelines na nilabas ito at panatilihin ang katahimikan dito sa Manila Hotel Tent City. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Hanggang bukas na lang ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Una nang nag-anunsyo si former Senator Kiko Pangilinan na maghahain ng kandidatura sa pagkasenador sa October 8 na huling araw ng filing of COC. Bago yan, magkakasama muna natin live dito sa studio si former Senator Kiko Pangilinan. Magandang tanghali po and thank you for joining us. Thank you for the invitation. Magandang Good to tanghali. see you. Yeah, you too. Long time no see. Oo nga. Sa TV na lang tsaka sa YouTube at sa Facebook Doon din kita madalas napapanood. Nakikita ang iyong pag-farming. Yes. Doon ka nag-concentrate. Farming, advocacy. Yes. In fact, right now we have about 50 farmers training sa farm for organic farming with the DA, with the ATI, local government ng Alfonso. So tuloy-tuloy lang ang ating advokasya dahil importante ang pagkain. Okay, doon sa after the last elections po, ay dito ka ba talaga nag-concentrate na? Yan ba talaga nasa puso mo yung farming? Well, since 2012 ako nagfa-farming. Okay. No? Since 2012 kami nag-establish ng Sweet Spring Country Farm sa Alfonso, Cavite.
So tuloy-tuloy yan. At kaya ako in-establish yan at nag-full-time ako pagbaba ko sa pwesto noong 2013 dahil doon nga sa advokasya na mahalaga ang pagkain, mataas ang presyo ng pagkain, at farming is actually an agriculture prioritization, ang susi para mapababa ang presyo ng ating pagkain. So, tuloy-tuloy yun. Kaya nga, yung sa mga nakikinig, dahil paulit-ulit sinasabi ng ilang mga nasa disinformation machinery na wala tayong nagawa. But sa totoo lang, I've been a agriculture and fisheries advocate for the past 12 years, consistent. And that's part of the reason why we have decided to throw our hat in the Senate race. Again. The ring, okay. yeah. Okay. Kayo yung nag-iisang senatorial candidate ng Liberal Party na That's masasabi natin isa sa pinakamatanda talagang party po sa bansa. Bakit ikaw lang at hindi kayo bumuo ng 12? Well, unang-una, ever since before, laging koalisyon ang Liberal Party. Noong 2022, 2019, 2016, kasama dyan halimbawa ang Akbayan, ang Magdalo, ang LP. Ngayon, yung kilusan ng nagkakaisang Pilipino, of which Bam Aquino is the chairman. So it has always been a coalition of different parties, groups, and individuals. Nung 2022 elections, kasama din yung Isang Bayan, no, dun sa aming coalition. So kino-correct, parang kina-clarify lang natin. It's not, all those times, it was never just LP. Solid LP. It was always a coalition. In fact, Risa, who is now our campaign manager, is Akbayan, hindi siya LP. But we consider ourselves part of a coalition. Yan. So in this case, ako lang ang kandidato ng LP. But originally, of course, we had wanted Chel Jokno to run under Akbayan as for senator. But si Bam is also running for kilusan ng nagkakaisang Pilipino. So kaming dalawa ni Bam ang tumatakbo sa Senate. And then you have Laila De Lima running for party list sa Congress, and of course si Chel running for party list sa Akbayan. So ganito ang magiging hugis niya, no? And then of course we have Vice President Lenny running for Naga. We also have Sonny Trillanes running in Caloocan. So I am at least envisioning na eventually pagdating ng umpisa ng kampanya sa February, ay magkakaroon ng broad coalition, including LP, Akbayan, KNP, and hopefully ang Magdalo and other like-minded groups. Okay. Etong like-minded groups, nakapag-usap na po ba kayo na ganito ang plano nyo nga sa darating na campaign period? Ifo-formalize pa yan, but there have been informal negotiations and talks. So hopefully we will be able to put that together. Of course, dapat hopefully by February or earlier. No? So dapat ganun eh. Yung broad coalition of like-minded forces, yung mga tumindig laban sa human rights violations, tumindig laban sa POGO, tumindig laban sa corruption at EJ case. Dapat, and of course, yung mga lumaban at sumama sa amin nung kampanya noong 2022 for good governance. So this is what we're working on. Itong, gagamitin ko ulit, yung like-minded na magkakasama po kayo, ay maituturing nyo ba na kayo ay ang opposition? Well, sinasabi kasi nila sila yung opposition, no? Dahil sila yung bumabanat, etc. No? Pero sa akin, whether it's how you call it, alternative, progressive, opposition, no? Independent, di ba? I think ang mas mahalaga hindi yung pangalan namin, kundi yung paninindigan namin, di ba? We stood against POGO. In the last Congress, tatlo lang kaming tumutol dun sa pag legalize ng POGO. Ako, si Senator Risa at si Senator Drilon.
So we stood against that. We were very vocal about our opposition to the Chinese aggression sa West Philippine Sea. Samantala yung ibang mga senador dinidepensahan pa o kaya nananahimik. We stood up against EJKs, no? And of course, corruption. We paid for it dahil walang patid yung pagdidemonize sa amin, paninira sa social media, pati mga anak ko, no? May death threats, may threat ng rape. Of course, the one who really paid for it with her liberty was Laila de Lima, who's now running under the Mamamayang Liberal. So ito ang sinasabi nating mas mahalaga kaysa sa anong pangalan namin. O anong kulay natin, di ba? Ang mahalaga, ano ang paninindigan. At siguro yun din ang pakiusap natin sa ating mga kababayan dahil marami dun sa mga tumatakbo ngayon at gustong bumalik sa Senado, may track record yan, di ba? Sa usapin ng Pogo, sa usapin ng China, sa usapin ng extrajudicial killing, sa usapin ng pandarambong, yung Farmally. Sino ba dyan yung mga talagang naging dinepensahan pa, di ba? At sino yung mga tumutol? Ang taong bayan na lang, di ba, ang magpapasya. At sana magiging basihan yung ganong mga track record. Hindi lang dahil sikat o kaya kilala o kaya iba pa, no? Ang akala po ng marami ay mananahimik na kayo and you will just concentrate on helping our farmers with your advocacy. When did you decide? What pushed you to run again? And is this something also na ikinatuwa ng pamilya mo ni megastar Sharon Cuneta? Well, Sharon, of course, nung right after the May 2022 elections, nakita niya yung suporta ng taong bayan sa atin, yung outpouring of volunteerism and talagang surprising and amazing. So she felt from day one after the 2022 elections that we should run again. No? But I think what finally made me decide is itong problema nung mataas na presyo ng bilihin. No? Because yun yung record namin nung ako'y Food Security Secretary. Kaya tayo kinuha ni dating Pangulong Noynoy Aquino na pumasok sa gobyerno ulit dahil full-time farmer na ako noon, is yung problema ng presyo ng bigas. I took over the NFA as chairman of the board. And at that time, rice inflation was about 15%. Today, it's about 24%, 22%. Basta mataas. No? So within 1 year, we addressed the issue of rice prices. So much so that by the end of 1 year, July 2015, we had the lowest inflation in 20 years. Nasa record yan. No? So, fast forward to today, ang pinakadaing ng taong bayan, mataas na presyo ng bilihin. Lalo na ang bigas. So, parang nakita ko, pagkakataon itong busisiin itong programa ng gobyerno sa pagkain, programa ng gobyerno dito sa inflation, importation, at bantayan. At magrekomenda ng mga solusyon para mapababa natin talaga ang inflation. Right now, bumaba, September. But hindi ibig sabihin dahil bumaba ng pinakamababa in 5 o 4 years itong inflation, na bumaba na presyo ng bilihin at ng bigas. Hindi pa. Napabagal lang yung pagtaas. Pero nariyan pa rin siya. So we have a lot of challenges. At we have a track record in addressing inflation. The lowest inflation in 20 years after my 1-year stint in managing our country's rice supply and making sure na hindi natataas pa at napababa pa nga yung presyo ng bigas. At that time, 36 pesos, 38 pesos ang presyo ng 1 kilo ng quality rice noon eh. Maabot ng 42 siguro, mas talagang ano na yun, primera klase. Eh ngayon wala ka nang makitang puro 60, 55, 60. So, we've done that. We see this as an opportunity to continue what we started and make sure that the right policies are in place. Pinanghahawakan pa rin ng taong bayan yung 29 pesos per kilo na bigas. Ano po? Yeah. At hindi rin naman po natin maikakaila na talagang may efforts ang kasalukuyang administrasyon na
paano ba namin talaga pabababain yung presyo ng bigas? Pero bilang isang expert at Yes. advocacy nyo po ito, sa tingin nyo, paano ka makakatulong? Ano yung pwedeng gawin ng pamahalaan na mukhang ano naman po kayo pareho kayo ng aghihikain. Yeah, This yeah. current administration and then the thing that you do ay saan ba may problema? Well- Sen, bakit nga ba yung bigas na ayaw mo mabababa? Well, of course, sasabihin nila na worldwide, Yes. That's a factor. ang Given. inflation, especially after COVID, diba, nagkaroon ng spike sa... So kasama yan. But dapat bumibili, dapat binabantayan yung hoarding. You know, when I sat for 2 months, from July to September, we filed cases against 6 regional and provincial managers of NFA together with traders. We confiscated about 500 million pesos worth of smuggled rice. Binantayan namin ang smuggling. And then we made sure that rice supply was available in the market. And then we made sure na transparent yung binantayan namin yung importation, not just ng gobyerno, pati ng private sector. Kasi ang daming kalokohan dyan eh. No? And hindi namin pinayagan yung tongpat sa private sector kasi may binibigyan sila ng permit. Di ba? Tapos may kalokohan doon. So, in other words, law enforcement and then understanding. Now, halimbawa lang, mabalik tayo sa Senate. Di ba? Di ba na-ban na yung Pogo? Yes. Paano nangyari yun? Hindi ba dahil sa mga Senate hearing? Edi, kung may kapasidad yung mga magko-conduct ng Senate hearing sa usapin ng problema ng bigas, baka sakaling may mga mababan ng mga trader, no, na hindi gumagawa ng tama, baka sakaling mabantayan pa ng gusto itong importation dahil nga binubusisi ng Senado. So, if we can see that by bringing people who know, di ba, yung merong experience na at may track record at gagamitin yung karanasan para ayusin yung problema ng mataas na presyo ng bilihin at bigas, may mangyayari. But we have to, yun na nga, kailangan manalo muna. Speaking of manalo, pagdating po sa mga survey, hindi naman natin maiaalis, Sen, talagang yan ang hinihintay palagi ng mga candidates, ng mga aspirants po. Yes. May mga pagkakataon na nasa top 12 ka, minsan nasa dulo, minsan sa ilalim ng Magic 12. Yes. How do you feel about that? And you think, Uphill battle ito. Oo. No, uphill battle ito. Hindi biro itong, lalo na't wala tayo sa administrasyon, wala rin tayo dun sa mga ticket. So it's an uphill battle. But naniniwala ako because even in the past, maraming halalan, makikita mo yung resulta. Nung nag-umpisa yung eleksyon, yung kampanya, may mga number 1, number 2 talo eh. Meron. Meron ding number 17, number 18. Pumasok. Panalo. So, we will see. No? Ang importante rito, we're not coming from zero, ika nga, because the last campaign, yung 2022 elections, when I ran for Vice President, I placed second, no, and I came from nowhere. Hindi ko nga balak tumakbo ng Vice Presidente. In fact, sabi ko nga, I'm going back to my original plan, which was really to run for the Senate. But because Leni asked me to be her Vice President, and I felt, duty, because isa ako sa mga sumuporta sa kanya, sinantabi ko yung sarili kong plano. Even if it looked like a mission impossible. Diba? But I said, we do this because we... paninindigan ito no? And gusto ko rin sabihin sa mga anak ko, di ba, na may mga bagay na dapat yung ating sariling interest dapat isinasantabi para doon sa mas malaking interest ng bansa. And so I hope that yung nasimula nating 2022 campaign at yung overwhelming outpouring of volunteerism na nangyari noon, kahit paano ma-approximate natin kami ni BAM, no, and other allies who will be working together for
for the 2025 campaign. Mag-file ka muna daw ng COC mo. So bukas. Bukas, Okay. bukas. Oo. Bukas po kayo maghahain ng inyong Certificate of Candidacy. Kanya-kanyang gimmick ang mga kandidato. Ikaw ba may pag-gimmick tomorrow, Sen? Wala, ano lang, supporters lang na darating. Oh, Are you gonna be with your family? well, yes, si Sharon will be joining me, although my two other kids are abroad. No? So yes, Sharon will be with me, and then may pasok yung isang si Miguel. Pero anong pakiramdam ng mga, you said nga na si Megastar is very supportive of you, your children. Especially, hindi rin sila hindi biro din yung pinagdaanan nila Yes, na in fact, hindi sila involved sa politics, pero pinakamahirap actually para sa Yeah. pamilya. and they're hurting. Yes, yes. Minsan sila yung punterya or kahit ikaw ang punterya, sila yung You know, affected. nung 2007, for example, Frankie was 6 and Miel was 3. So hindi na ako nakikita sa kampanya. Diba? So yung yaya ni Miel, 3 years old si Miel niligay yung poster ko doon sa banyo. Yung banyo niya. 3 years old. Hindi niya nakita kasi nasa likod. Pagbukas ng pintong gano'n, pagsara, nandun yung picture ko. So galing siya sa shower, nakita niya. Tapos, ang kwento ng yaya, pumunta siya doon sa mukha ko. Kinis Tapos, medyo basa. Kasi hindi pa nabasa yung mukha ko doon sa... Nawala yung mukha, naglaho yung mukha mo. Hindi naman. Ano siya ano naman siya, ano to? Plastic. Okay. So sabi niya, sabi ni Miel, nabasa si Daddy. Tapos pinunasan niyang ganun. So yung mga ganun ba na, But now, habang nandun ka sa labas, tapos, di ba, hindi ka nakikita ng mga anak mo. So, even today, right now, and this our appeal also to our supporters and those who believe in the truth, no? I'm being pilloried. Di ba? Pati yung mga anak ko sinasama sa paninira at pag-iinsulto. No? Dahil nga dito sa trolling and bashing. Because, well, again, election na naman. No? So, ang appeal din natin is help us fight these trolls, these bashers. In fact, pina-report namin, at thankfully, but of course, this is temporary, na take down na-suspend yung account nung isang basher dahil nga sa cyberbullying. But, so, it's not easy for the family. But pero malalaki na sila ngayon. Yes, but how do they feel? Siyempre, they'd rather that, kung maaari, di ba? Kung maaari lang. Sinasabi naman, like Frankie said, I know I can't, di ba? I wish it could be otherwise, but that it is what it is. No? So it's not easy, but in the end, we're fighting for their future. Diba? Speaking of fighting for the future, Sen, sakaling pala rin at bakit isa ka sa dapat ibalik sa Senado? What can they expect from you? Well, pag ako nangako, hindi napapako. In 2016, I promised that I would pass a law, push for a law that would increase incomes of our farmers. Ito yung Sagip Saka. Napasa yan 2019. Marami ng mga kulang pa, pero marami nang nakikinabang sa batas dahil direkta nang bumibili ang gobyerno sa mga farmers. Wala nang public bidding sa tamang presyo. Yung isang Camarines Sur Multipurpose Cooperative, because of this law, from 7 million ang benta nila in 2019, naging 63 million in 2020, 1 year after. So, yun. At wala tayong bahid ng corruption mula noong 2001. I made it a point na hindi tayo papayag na babahiran at ma-involve sa anumang kalokohan. Trabaho talaga at trabahong totoo at tapat. Sabi ko, kasi magagalit si Sharon sa akin. But yeah, so yan ang ating, this is what we have to offer sa ating mga kababayan. Of course, ang expertise natin is sa presyo ng pagkain at bilihin. At yun ang number 1 palagay kong daing. Malapit sa Sikmura? Ni Juan Hindi de la lang Cruz? malapit. Ay, sakto. Oo, nasa, yun mismo. nasa Sikmura, nasa Bituka mismo. No? And we'd like to help. We'd like to help bring down prices of food,
bring down prices of basic commodities. And that's what we commit to do. Should we win. And of course, pasiglahin ang ating agriculture. Dahil hindi tayo aabot sa developed nation status habang kalahati ng populasyon natin na nasa rural area ay kulang na kulang ang kinikita because their main source of livelihood is farming and fishing. And what is it for those na nasa urban centers? Lahat tayo makikinabang dahil bababa ang presyo ng pagkain. Alam nyo, sorry, but sa Thailand, ang presyo ng baboy, mga 160, 170 pesos, 1 kilo. Ang presyo ng swahe, mga hipon, mga walang 200 pesos, dito 400 pesos. Correct. Ang presyo ng manok, doble ang presyo ng manok sa atin kumpara sa kanila. Bakit? Kasi doble, triple naman ang gastos nila sa agriculture kumpara sa ating budget. So ipaglalaban natin yan para ultimately, you secure your food, your farmers, then you secure your food. Yes. And everybody will gain from it because mura na at masarap na. Ang mga kababayan natin gutom sa mababang presyo ng bilihin. Gutom sa mababang presyo ng bigas at pagkain. Gutom sa pag-asa. Di ba? So yun ang ating nais tugunan. Aasahan po namin na kung sakali po kayo'y swertihin muli na mabubusog na kami. Yun ang Dyan dapat po nating sa ipaglaban. gutom na yan. Yes, yes. Thank you so much for making time. Thank you for coming to the Thank studio. Former Senator Kiko Pangilinan. Nice to see you again. Nice to see you. Magandang tanghali mga kapatid. Viral sa social media ang isang guro sa Quezon City na si Percival Domingo. Sumasayday din kasi siya na motorcycle taxi rider kapag walang klase. Siya lang kasi ang breadwinner sa kanyang asawa at 2 maliliit na anak. Kayo mga kapatid, para saan ang ginagawa niyong pagsisikap sa trabaho ngayon? Para samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siyempre para sa sarili, para magkaroon ng pagkain para sa araw-araw. Sa family, siyempre. Siyempre sila yung reason kung bakit tayo nag-work. And, yeah, family. Para mabuhay. Kasi sa panahon ngayon, hindi na, parang luxury na lang ang pangarap. So, para mabuhay muna. Para masustentuhan yung lifestyle and the increasing cost of living dito sa Pilipinas. Para sa anak ko po, tsaka sa buhay na gusto kong ibigay sa kanya. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Mula nitong weekend, dumagsa sa filing of Certificate of Candidacy sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga veterano, pati ang magkakaanak. Magbabalita, Simon Gualdez. Sabado nang maghain ng Certificate of Candidacy bilang independent candidate si veteran journalist Ben Tulfo. Habang nitong linggo naman, nag-file na rin ng COC bilang senatorial candidate si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Tatakbo siya sa ilalim ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na bahagi ng tiket ng Administrasyong Marcos. Git naman ng magkapatid, handa silang sumunod kung may batas laban sa political dynasty. As long as there's no law yet, then we let the people decide. Di po ba? Kung may batas na ho, then we stop. First, may sarili-sarili kami pag-iisip. Okay? Now, independently, yes, I have my own mind. Rafi is the man and Erwin is another man. The greater good is for the people. So it's not beholden to the party. Naghain na rin ng COC ang anak ni Senator Rafi Tulfo na si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo para sa kanyang ikalawang termino. Kakandidato naman para sa ikalawang termino si incumbent Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Ang kanyang kapatid at negosyanteng si Kenneth Gatchalian tatakbo rin bilang kinatawan ng 1st District ng lungsod. Sakaling manalo, 4 na silang magkakaroon ng pwesto sa gobyerno. Unang-una po, alam nyo, we are a democratic country, no? Ang lahat ng tao ay may karapatan tumakbo at sa tao rin ang karapatan na pumili.
Ang abogado at singer namang si Jimmy Bondoc o James Patrick Romero Bondoc, tatakbo ring senador sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinamahan pa nga siya ni Senator Robin Padilla at aktres na si Vivian Velez sa COC filing. Sakay naman ng bisikleta si re-election ni Senator Pia Cayetano at mga taga-suporta nang magbike sa kahabaan ng Ross Boulevard para sa paghahain ng kanyang COC sa Manila Hotel. Sinamahan siya ng kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano at asawa nitong si incumbent Taguig Mayor Lani Cayetano. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel naghain naman ng Certificate of Candidacy bilang 1st District Representative ng Marikina. Makakalaban ni Pimentel sa posisyon si incumbent Marikina Mayor Marcy Chodoro. Tatakbo naman si Makati 2nd District Representative Luis Campos bilang Makati Mayor. Holding hands while walking pa nga sila ng asawang si incumbent Mayor Abby Binay sa COC filing. Handa raw siyang harapin ang makakalabang hipag na si Senadora Nancy Binay. Prior to the pandemic, we've been preparing for this. Nag-file na rin ng COC ang re-electionist sa si Pasig City Mayor Vico Soto at running mate na si Vice Mayor Dodot Jaworski. Full support kay Vico ang inang si Connie Reyes at amang si Vic Soto. Posibleng makalaban ni Mayor Vico si Cesara Rowena na asawa ng isa sa mga sinasabing dating incorporator ng St. Timothy Construction Corporation o STCC ang tumiwalag na ka-joint venture ng Miru bilang election service provider. Sagot dyan ni Soto, we should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa eh. Sa Naga naman, kakandidatong alkalde si dating Vice President Leni Robredo na sinamahan sa COC filing ng dalawang anak na sina Jillian at Aika. Tatakbo namang alkalde ng bayan ng Mercedes sa Camarines Norte ang 28 anyos na negosyante at consultant na si Ferdinand Inand Ibasco. Target naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang ikatlot huling termino sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Pampanga. Habang ang aktor na si Raymond Ronquillo o mas kilala bilang si Raul ng FPJ's Batang Quiapo, tatakbong mayor ng Santo Tomas, Pampanga. Running mate niya ang inang si dating Mayor Gloria Ronquillo. Sasabak na rin sa politika ang pangalawang anak ng boxer politician na si Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao na kakandidatong konsehal ng General Santos City. Naghain din ng kanyang con-can si dating Senadora Leila de Lima bilang first nominee ng mamamayang Liberal Party List. First nominee rin ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Second nominee naman ng Ipanaw Sambayanan Party List Group si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Layon daw nila na isulong ang kapakanan ng mga katutubo kahit pakilalang red tagger noon ng mga lumad si Badoy. Bukod sa kanila, kinumpirma rin ng COMELEC na naghain na nitong weekend ang anak ni Janet Lim Napoles na si James Christopher bilang first nominee ng Kaunlad Pinoy Party List, habang second nominee naman ng ASAP na Party List ang aktor na si Zanjo Marudo. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Hola mga kapatid, jam-packed ang sold-out concert ni Olivia Rodrigo sa Philippine Arena nitong weekend. Dream come true rin para sa kanya. Ang first time na pagpunta sa Pilipinas. So narito po ang report. Sa unang pagkakataon, narinig na ng live ng Pinoy fans ang hit song na Deja Vu ng Philam pop star na si Olivia Rodrigo. Hindi ito nawala sa kanyang setlist sa Guts World Tour noong Sabado na ginanap sa Philippine Arena. Nakikanta rin ang crowd sa Traitor na kasama sa debut album ni Olivia. Bigay todo naman sa performance si Olivia. Mas kinilig pa ang fans sa suot niyang tank top na may nakasulat na Pinoy Pride. Kaya biro ng ilang fans, siya na ang paboritong pinsan. Sabi naman ni Olivia, matagal niya ng dream na magkaroon ng show sa Pilipinas, lalo't first time niya dito sa bansa at kanya ring biggest venue. Very thankful daw siya sa pagmamahal ng mga Pilipino. Sold out ang concert ni Olivia sa Philippine Arena na may higit 50,000 seating capacity. Ito raw ang pinaka-meaningful niyang trip, lalo't ang kinita rin ng concert ay mapupunta sa non-governmental organization na nakasentro sa healthcare ng mga kababaihan sa Pilipinas.
Nilinaw naman ng aktres na si Andrea Brillantes na walang VIP treatment sa kanya sa concert. Bago kasi mag-concert, nag-Instagram story si Andrea na nauna raw siya sa pila. Kapansin-pansin na kaunti ang tao sa kanyang likuran. Nag-viral kasi si Andrea nang sabihin ng ilang mga netizen na nagkaroon siya ng VIP access sa concert ni Olivia. Pero paglilinaw niya, nauna raw siya sa pila dahil maaga siyang dumating sa venue. Nagbabalik asap po ang actor-singer na si James Reid. Kahapon po pinerform niya ang kanyang hit song na Randomantic. O diba, aminado si James na kinabahan siya sa kanyang comeback pero super happy naman siya na makabalik na po sa ASAP stage. Samantala, eto naman, diba, daddy, usap-usapan kasi online ang ripped physique ng matinee idol na si Sam Concepcion. Kita sa ilan niyang litrato sa Once on This Island musical na fit si Sam. O diba, bagong packaging. Marami po nagulat. O diba, may napakanta pa nga ng hit song. Yun na nga, dati, imbis na hari ay pinalitan ng daddy ang lyrics. Daddy. Ganun na nga daw. At yun na. O diba, bongga? Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosing. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.